Ay, magandang araw po. Munting kaalaman niya pala. Nako, eto, PRRD po. Baka makalaya na po. Dahil sa nangyayari ngayon sa tensyon po at mabigat na po talaga ang tensyon na nangyayari ngayon. No? Dahil po, Israel, napipiko na sa kanila. No? ICC, nagmatigas po para pang nanindigan na talagang gusto nilang hulihin si Netanyahu, si Prime Minister o PM Benjamin Netanyahu ng Israel. No? Hindi ba kayo dito kay Netanyahu? Ito, biruin nyo, hirap na hirap yung ibang bansa na nakapaligid sa kanya, na nakikipagdigma, digma. Tapos huhulihin nyo, baka, ito lang tsorya lang opinion ko lang baka ito yung mangyari katulad ng sa dun sa isang bansa, di ba? Napikong bigla si Netanyahu, binagsakan ng missile. Di ba? Ayaw tumigil di ba? Tapos sa Amerika, nagbigay ata ng 10 araw ba 'yon? Di ba? Ngayon, eto po, may lumabas po dito sa tingnan natin 'to At hindi lang po 'yan, nagbanta rin po ang Britanya na babawasan ang pondo ng ICC. Ayan kaugnay sa warrant of arrest kay Netanyahu ayon sa taga-usig. Eto sinasabi ko mga kababayan, nagsisimula na magkalasan o magbawas ng puwersa ang ibang bansa para sa ICC. Bakit? Netanyahu to. Israel, mahal ng mundo to. Di ba? Mahal to. Ano to? Kumbaga, ang Amerika, mahal din Amerika to. Nagain ng paratang si Karim Khan sa korte habang ipinagtanggol ang hakbang ng kakasuhan ng punong ministro ng Israel 2024. 2024 pa kasi usapan ito mga kababayan. Eto sumiklab po itong usapan na to noong 2024 pa. Mild pa lang. Ngayon po kasi mainit na po. Na gusto talaga nila arestuhin si Netanyahu. Hindi lang si Putin po, si Netanyahu din. Si Putin, kung si Putin po, medyo nagpapasensya pa. Napipigilan pa si Putin. Si Netanyahu po, ibahin nyo. Talagang sabihin ko sa inyo, si Putin baka pakiusapan pa. O sige, wag nyo muna damputin si Putin. Ganito na lang, aregluhan na lang. Pero si Netanyahu, ganitohin nyo, sabihin ko sa inyo, wag nyo na ituloy. Sabihin ko sa inyo, hindi tao pupunta dyan sa inyo. Maniwala ka sa akin, baka missile. Di ba? Baka missile po ang pumunta dyan. Wag na po. Tama na po. Tama na yung kay Tatay Digong. Kasi lumaki po ulo ng mga ICC ito nung simula na si Tatay Digong mahuli. Di ba? Nabuhay sila. Samantala ata, yun ang kliyente nila. Si Tatay Digong lang. Di ba? Ito na, basahin natin. Nagbanta ang gobyerno ng Britanya. Britanya na to. Diyos ko po. Nababawasan ang pondo ng International Criminal Court. Aalisin ang Rome Law na nagtatago dito kung itutuloy nito ang planong mag-issue ng arrest warrant labang kay Benjamin Netanyahu. Ayon sa taga-usig ng ICC, ginamit ni Karim Khan ang paratang na isang pagsusumite sa korte upang ayan kita nyo to, yung date, baka sabihin luma na to. Yung date, tingnan mo yung date. Ito date, December 11, 2025. Ginawa ni Karim Khan na parata sa isang pagsusumite sa korte upang ipagtanggol ang kanyang desisyon sa kasuhan ng punong ministrong Israel. Hindi pinangalanan ni Khan ang individual na gumawa ng mga banta at sinabi ang tawag noong Abril 23, 2024 ay kasama ang isang opisyal ng Britanya. Ngunit may nag-ulat na nagmumungkahi na ang tumatawag ay maaari ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Britanya na si David Cameron. Sinabi ni Khan na ikinatwiran ng opisyal na ang pag-issue ng mga warrant of arrest labang kina Netanyahu at Yoav Gallant, ang dating Ministro of Defense sa Israel, hindi proporsyonal. Iginiit din ni Khan noong Abril 2024, binalaan siya ng isang opisyal ng US na nagkaroon ng maminsalang kahinatnan kung mag-i-issue siya ng mga warrant. Ngunit iginiit ni Khan na harap sa mga panawagan na ipagpaliban sa panahon ng tawag na walang senyales na handang makipagtulungan ang gobyerno ng Israel sa ICC o baguhin ang pag-uugali nito.
wag nyo nang ituloy. Tingnan nyo, ano na yan, Amerika na po yan, tsaka si Netanyahu na po yan. Hindi, sige, okay lang, pabor sa amin mga Pilipino, mga DDS na ituloy yan. Kasi alam niyo bakit? Binawasan ang pondo ng Britanya. Baka sabihin nyo, di na pala inalis binawasan lang eh. Oy, kaya binawasan, ano susunod dyan? Sa binawasan, aalisin na. Ang tawag doon, respeto pa rin. Kaysa naman alisin namin ang pondo, respeto pa rin yun. Binigbibigyan pa lang sila. Anong sabi? Kung iuurong yung warrant of arrest kay Netanyahu, babawasan pala. Pero pag hindi iurong, aalisin na. Wala na pera ang ICC, wala nang pagkain si Tatay Digo. Umuwi na po, uwi na, alis na dyan. Ibalik na po sa Pilipinas, sa jurisdiction ng Pilipinas kung saan dito po buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Di ba? Inangkin na niya ang isa pang tawag noon, Mayo 1, binalaan siya ng senador ng US na si Lindsey Graham na ang pagpalapat ng mga warrant of arrest ay nangangahulugan na parang babarilin din ang Hamas ang mga biyag ng Israel. Aba, parang babarilin din ng Hamas ang mga biyag ng Israel. Parang ganun ang tingin. Nangangahulugan. Naku po, baka, alam mo ito alam niyo naman nangyari sa Hamas. 'Di ba? Sa Israel. Digmaan po talaga. Missile ang labanan. Hindi po bala, hindi 45, hindi. Missile po, lapagan ng missile. 'Di ba? Artillery yata. O may mga hindi po to laban ng papel. Hindi po to laban ng ballpen na papel. Laban po to ng missile. 'Di ba? Sinabi ni Khan, nalaman niya ng unang pagkakataon ng tungkol sa mga paratang sexual na maling pag-uugali nilaban sa kanya noong Mayo 2. Di ba ito may sexual Sabi niya noong Mayo 6, isang ikatlong partido na nagsisiwalat na may isang taong walang pahintulot na umano'y biktima na nagsampa ng reklamo tungkol sa kanyang pag-uugali na watchdog ng korte. Ang International Oversight Mechanism. Nung sabihan ng biktima na ayaw niyang magpatuloy ng investigasyon, itinigil ang usapan hanggang sa isang hindi magpagpakilalang account ng ex ang nagsimulang magbukas muli ng pagparatang noong October. Anya, ang pagsusumite ni Khan ay naglalayong ilarawan siya bilang kumikilos ng neutral sa kabuuan at hindi naghahangad ng isulong ang kanyang personal na interes. Anya, ang plano ng mag-issue ng warrant of arrest ay nauna pa sa pagparatang laban sa kanya. Idinagdag niyan ang magiging mali para sa aplikante na umasa sa mga haka-haka mula sa piling na ulat ng media. Huwag natin basahin to dito sa baba. Anya, tinipo niya ang isang panel mga eksperto sa batas international upang masuri kung jurisdiction ang ICC at kung dapat bang magsampa ng laban kina Netanyahu, Gala, tatlong opisyal ng Hamas. Hindi mo na pinag-iisipan to. Eto, basahin po natin to Dito po yan masasabi natin kung bakit. Eto na po. Ito po yan. Easy lang. Tatagalugin natin para pare-pare sa ating maintindihan ito. Tinanggihan ng ICC ang apela ng Israel. Ibig sabihin, umapila po ang Israel. Na suporta ng investigasyon mga krimen na digmaan sa Gaza. Kailan to? December 15 lang. Ayan December 15 lang po update. Ayan December 16. Kahapon lang yata to. Tinanggihan po ng ICC ang apela ng Israel. Sinusuporta ng investigasyon sa mga krimen sa digmaan sa Gaza. Ang desisyon ay nagdulot ng balakid sa mga pagsisikap ng Israel na bawiin ng warrant of arrest para kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Ayaw talagang tumigil. Sabi ko sa inyo, yung Britanya binawasan ng pondo nila. So ayaw pa kasi dahil niya pag warrant of arrest kay Netanyahu. Ngayon, ayaw tumigil, malamang tatanggalin ito ng Britanya. So, maghihirap lalo itong mga to. Ano na mangyayari? Sila inilalagay nila, ito lang, teorya lang to baka inilalagay nyo sa peligro ang inyong bansa. Mga ICC. Dahil po ang Israel po, hindi po laban ng bunganga yan. Hindi po laban ng kasuan yan, Israel. Ang Israel po mula sa sapul ng biblical times hanggang ngayon, hindi po lumalaban ng duraan, suntukan, parinigan sa Facebook katulad ng nangyayari ngayon Administration Marcos,
Claire Castro, mga ganun. Hindi po ganyan ang labanan niya ng Israel. Ang labanan po niyan, digmaan. No, kailan po nakipagsampalan si Netanyahu? Kailan po nakipagsagutan yan? Hindi po. Pag nagsalita si Benjamin Netanyahu, tigilan nyo na. Halimbawa, tigilan nyo na ako. Pag hindi tinigilan niya, susunod niyan. Hindi ba? Huwag naman sana. Missile na. Di ba? O ito, tinanggihan ng Kamara ang apela ng International Criminal Court ang hamon ng Israel na legalidad na investigasyon ng korte sa mga krimen ng digmaan na nagawa sa Gaza pagkatapos ng October 2023. Sa isang tahatol na inilabas noong Lunes, kinumpirma ng mga hukom na naunang hatol ng pre-trial chamber na natuklasan walang bagong sitwasyon na nangangailangan ng taga-usin na sisimulan muli ang prosesyon mag-issue ng panibagong abiso sa Israel. sa tingin nyo ibibigay ng Israel si Netanyahu? Papayag ba sila tulad ng Pangulong Digong? Dito kasi, ang mga tao dito sa Pilipinas nababayaran. Di ba? Pag hindi na nababayaran, yung galit, pinangunguna, lalo si Teredeling. Dito kasi kay Netanyahu, sila po, hindi yan nababayaran. Oh. Nagpasya ang Kamara, umapela ang investigasyon noong October 23. At may kinalaman sa parehong uri ng armadong tunggalian, na may kinalaman sa parehong mga teritoryo, na may parehong umano'y mga partidos ng mga tunggalian na ito, gaya ng mga iimbestigahan na sa matagal ng kaso ng Palestine. Ikinatwir ng Israel na ang laki ng tanggalian pagkatapos ng October 7 ay nagmarka ng isang pangunahing pagbabago, nagdulot ng mga bagong legal na obligasyon sa lalim ng Artikulo 18 ng Rome Statute. Tinanggihan ng mga hukom ang pahayag na iyon. Ipinagpalagay na walang naganap na malaking pagbabago sa mga parametro ng investigasyon na nangangailangan ng bagong abiso. Sinabi ng korte na ang orihinal na investigasyon na buksan noong 2021 ay sumasaklaw na sa mga krimen na digmaan na nagawa mula noong Hulyo 13, 2014 na walang petsa na pagkatapos. Ito naman kasi style ng mga ICC. ICI tuloy. Parehas kasi sila eh. Parehas kasi sila ugali. Parehas po sila ng ugali ng ICI pati ng ICC. Ang ICI po hindi nag-iimbestiga. Di ba? Ang ICC naman, hindi sila nag-iimbestiga. Yung bansa nag-iimbestiga kung ano yung pasa kanila, naniniwala. Katulad na itong si ICC na to, naniniwala sila dun sa mga balita. Di ba sinabi, isa sabi ni Harry Roque, isa sa mga pinaniwalaan na ng ICC, yung balita sa Pilipinas, nakunteting naman. Di ba? Kaya wala silang pinagkaiba ng ICC sa kanang ICI. Hindi, magpinsan. Kasi bakit? Tebo, 2014 pa sinisilip nila. Di ba kita tayo digong ganyan? Hindi anya, hindi naman kayo member ng Rome Statute nga. Pero noong 2010, 2014, member pa kayo, doon naagawa siya sa tayo digong. Di ba? Yan ang sinisilip nila. Yan ang sinisilip nila kay Netanyahu ngayon. Oh. Pinalakas ang desisyon ng legal na batayan para sa mga warrant of arrest inisyu noong November 2024 labang kay napunong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel at dating Ministro Depensa ng Yoav Gallant na inakusahan ng krimen ng digmaan laban sa sangkatauhan. Oh, against humanity na naman sabi against humanity. Tinanggihan ng Israel ang jurisdiction ng ICC. Oh, bagaman binabanggit ng mga hukom na kanilang desisyon ay hindi nakaapekto sa anumang paraan sa kakayahan ng mga estado na magmataas ng mga issue ng pagiging tanggap-tanggap para sa mga kaso. Inaalis ng hatol ng isang mahalagang balakid sa proseso ng pagpapatuloy ng investigasyon sa Gaza. Oh, yan na yun. Sa madaling seta mga kaibigan, gusto nila ata talaga ipagpatuloy ang arrest warrant kay Netanyahu. Yeah. Pero paigyan natin si Netanyahu konti. Hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend. Ito, matagal na po itong interview sa kanya, nakaraan pa po ito. Pero, dito kasi nagsisimula yung mga ng ICC. Ngayon, malala na po yung sitwasyon ngayon. Talagang, di ba, kita yung bank account ng Ale, yung mukhang ispason na, kala mo, may pulbos yung mukha, nung nagbasura kay Tatay Digong sa interim release, di ba?
O, pinris yung account, yung mga passport nila di makaalis, di maka-grocery, di maka-lahat-lahat, di ba? Ayun, gusto pa talaga hulihin. Gusto pa talaga hulihin nila tong mamang ito. Ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran, of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties, measures that no other army takes. It does so while fighting a terrorist enemy which uses its own civilians as human shields. You know the truth. Hamas places its weapons, its terrorists, in hospitals, schools, mosques, and throughout civilian areas. They do this in order to win immunity and to maximize civilian casualties. So while Hamas shows no care for the lives of Palestinians and steals humanitarian aid meant for civilians, Israel is facilitating a surge of humanitarian assistance to Gaza. And we do this to ensure that the Palestinian population's humanitarian needs are met, rather than commend Israel for abiding by the rules of war while fighting an enemy that violates every rule of war, including holding 133 Israeli men, women, and children hostage. Who's the ICC targeting? The democracy called Israel. And in targeting Israel, Talaga may paninindigan sila, no? Nagsalita ba si Junior ng ganito? Laban sa ICC? Ngayon, nakikita nyo kung ano pinagkaiba ng weak sa totoong leader. Tama? Wala akong sinabing weak siya. Pero nagsalita ba ng ganito? Ha? Laban sa ICC? Prime Minister to. As tumatay yung presidente na di ko kumpara sa Pilipinas. Dapat man lang ikaw ang leader, nagsasalita ka, hindi yung parang hindi, wala kang pakialam. Tama, mali. Di ba? Pipitsukin eh. the Sino? Hulaan nyo kung sino. ICC would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Clearly, this threat by the ICC is not an attempt to enforce the law. Israel is not even subject to the court's jurisdiction, and it has an independent legal system that rigorously investigates all violations of the law. Rather, this ICC attempt is an attempt to paralyze Israel's very ability to defend itself. The government and people of Israel reject outright this grave threat to our security, this grave threat to our very existence. And I want to assure you, no ICC action will impact Israel's ironclad determination to achieve the goals of our war with Hamas terrorists. We will destroy Hamas's military and governing capabilities in Gaza. We will release all our hostages, and we will ensure that Gaza never poses a threat to Israel again. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after the terrible Hamas massacre of October 7th, 80 years after the horrors of the Holocaust, the Jewish state calls on decent... Yun lahat ng bansa, tayo lang ang ginanito kay Tatay Digong. Di ba? Nakakasama ang loob. Anya, hindi naman si BBM lang nagpapakulong kay Digong, Siya ba nagkaso? Hindi nga siya nagkaso, pero nandito sa termino niya. Dapat hindi niya pinayagan ang ICC ni anino man na makapasok dito at may jurisdiction man o pagpaplano o pagpapasya. Dapat din niya pinapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. People everywhere to reject this outrage by the ICC, to stand with Israel as we fight the barbarians of Hamas. Pinayagan niyan dalhin si Tatay Digong doon. Presidente ka, pinayagan mo Tatay Digong dalhin doon. Why? Diba? Hindi niya ikaw ang nagkaso. Hindi niya ikaw may ulo niyan. Pero pumayag ka. Hindi nga wala kasi sabing pumayag. Pero nandoon ka, nakita mo, dinadala sa aeroplano. Wala ka nang salita. Teka lang, huwag mong dalhin yan.
Huwag yung dalhin yan. Wala. Kung hindi mo pinadala yan, baka sambahin ka pa ng mga DDS ngayon. Di mo ba? Tama, mali. Ngayon, nakikita nyo na kung di mali. Ba't ka pumayag? Presidente lang? Katrabaho lang? Kasabi naman ni Claire. Ibig sabihin, nakakita ka na magnanakaw, hindi mo pa rin susumbong? Kasi, presidente lang? Katrabaho lang? Kaya pala si Saldi ko hanggang ngayon, wala. Kasi nakita mo na yung magnanakaw sa kapitbahay mo, hindi mo pa sinumbong. Us in Iran, and as we work to secure a more peaceful world. Oh, painggan natin to si Harry Roque. Doon sa SWIFT. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunteriyahin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate. Marami, di ba ito nga pondo, hindi ko lang donasyon to, yung Britanya, babawasan po yung pondo. Ngayon, gusto ituloy ng ICC warrant pa rin, hindi na babawasan yon, tatanggalin na yon. Pagkatanggal po ang ICC ng lahat ng pondo, lahat ng resources nila, magugutom na sila, wala silang pera ngayon. Wala silang pang suporta kay Tatay Digong. Ano gagawin nila doon? Bubulukin nila sa kulungan? Hindi nila papakainin, hindi nila anuhin? Ano gagawin nila doon? Ibabalik na sa jurisdiction ng Pilipinas dapat. Dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpoponto sa ICC. Alam ko, yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna. No? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung fees niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika, dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na mayroong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Dito na yata magwawakas ang ICC. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank accounts ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon, no, kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila makapaglabas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order. Kasi pati credit card po naka-freeze Di ba? Lahat na-freeze po
Wala po silang kakainin po. Gutom. Gutom po mga prosecutor. Pagka ganyan, ma-resign na. Pag resign na lahat, di ba? Alam mo kasi, ganito lang yan eh. Pag kayo na pag-initan na, ng isang bansa, tigil nyo na yung kalokohan nyo na yan. Hindi kasi bakit? Nagmamataas kayo eh. Di ba? Mamataas kayo. ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag Alam mo, Amerika ang pinaka-the best. Tandaan niyo yan. Amerika ang pinaka-the best. Yan ako, para sa akin, Amerika pinaka-the best. Pangarap ko nga makarating dyan. Hindi ako makarating dyan eh. asaya kita, Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions sa Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika, sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Mamamalimos ka. Tigil nyo na yan, ICC na yan. Uwi nyo na si Pangulong Duterte. Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC? Tamo kabi-kabila sila. Iinit pa yan. Pag nawala sila ng pondo dyan, yari na ngayon sila. ICC, kung hindi ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country. At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman nakadomicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika. Pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? It's a cash society. So nakakatawa talaga yan kasi ako tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Hindi electronic lahat dyan. Sa Pilipinas kasi, may tinatawag na cash lang. Diba? Diyan kasi hindi eh. Kaya madali ma-hold yung lahat ng pera mo eh. Sa Pilipinas, GCash. Dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Oo, kaso nga lang, hindi sila nagka-cash dyan. Kasi sa mga European country dyan, more on talagang nasa bangko lahat yan, pera nila. Dito lang kasi sa Pilipinas, tiyatambak yung pera eh. Tapos niyayabang sabi, ang kapal-kapal ng pera niya. Di ba? Sa kanila wala, hindi pa pwede yan. Pero pinaka-nakaka-intriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, pinapadala na cash at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I think it's a matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na servisa ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun po pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayo mawalan pag-asa. Alam ko na basura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan didiscuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man ang nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong. At saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag ang mga pondo, gaya na to, babawasan yung pondo ng Britanya, di ba? Britanya, babawasan ang pondo ng ICC. Pag ito, hindi pa rin tumigil kay Netanyahu, titigil ang Britanya. So, wala silang pagkukuha ng mga chicha. Anong gagawin natin? Titigil lang, mapaparalyze na. Ang gagawin yan, no choice sila eh. Alam nga na maikulong na si Duterte. Sa nilang pera, gastosan nila si Duterte.
Ha? Ano ipapasahod nila sa mga judges para iusigin si Duterte? Sige ya. O niloloko na sarili nila, pauwiin nyo na yung mama na yan. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng Appeals Chamber Judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin, hindi na namin kaya. Bilang na ang araw ng ICC. Kawawa naman. Kawawa naman sila. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, Importante talaga kayo naman. Ikaw nga, punta ka nga ng mall, may bibiling ka, wala kang perang dala. Kung may pera ka, naka-hold lahat, pati ano mo, pati e-wallet mo, lahat, naka-hold. Sige nga. Ano yung pambibabayad mo? Mahirap. sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. Yun, tama yun. They are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay na kahit anong bus, kahit anong sinong tren, kung wala kang credit card na itatap, no? Everything is electronic. Oo, hindi na katulad dito, cash ka, di ba? Bayad po, 12 pesos, hindi ganun. Di ba? Iba doon. Oh. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, mga kasama natin, ang saya neto, duktong-duktong na nangyayari, na para ba talaga nangingialam na ang universe na itong ICC na to, madidemolish na. Alam mo, para talaga madidemolish na yan eh. Konting ano na lang yan, konting sundot na lang yan. Kasi hindi nila pwedeng iurong ang warrant of arrest kay Netanyahu. Bakit? Pati kay Putin. Bakit? Pag inurong nila kay Putin yan, ha? Ibig sabihin, wala kayong isang salita, ICC. So, sa madaling salita, ha? Wala kayong panindigan. Kay Duterte lang kayo ganyan. Bakit? May bayad ba? Tanong ko lang. Ha? Oh, so ano ibig sabihin? Ituloy nyo yan kay Putin, pati kay Netanyahu. Aabangan namin yan. Kapag hindi nyo tinuloy yan, isa lang ibig sabihin, mga duwag. Oh. Kaso, pag tinuloy nyo yan, kung sa Pilipinas, himas rehas. Di ba? Pag dyan, sa kalagayan nyo, hindi himas rehas yan. Sa Russia, himas rehas kayo eh. Buti nga, himas rehas lang kayo kay Russia eh. Di ba sabi sa Russia, kakasuhan ng 15 years, himas rehas lang kayo. Sa Israel, hindi kayo himas rehas. Sabi ko sa'yo, himas San Pedro kayo. Kung kay San Pedro kayo pupunta. Himas Lucifer. Dito lang. Yeah? Iba yan. Hindi himas rehas yan si Netanyahu. Sabi ko sa inyo. Kaya tantanan nyo na si Netanyahu. Di ba? Yung appeal ng Israel, pagbigyan, kaso hindi nila pagbibigyan yan, tsak yan. Di ba? Talagang ipagpipilitan niya na ito, meron kami warrant of arrest. Kasi nga, lumaki ulo nila kay Tatay Digong. Dahil pinalaki ang ulo nila nung leader dito. Hindi si Marcos yun ha, hulaan nyo kung sino yun. Nakakatawa. Di ba? Nakakatawa. Kasi makikita mo yung kaeng-engan ng bansa natin. Ha? Kumpara sa ibang bansa. Hindi naman eng-eng ang bansa natin eh. Matatalino mga Pilipino eh. Yung mga namiminuno sa atin na iba, ha? Ginagawa tayong katatawanan sa ibang bansa. Di ba? Sa pamamagitan ng mga act nila. Di ba? Pagmula sa pondo ng PhilHealth, magmula sa BICA, magmula sa mga ganyan-ganyan, kung ano-ano mga budget, mula kay Tatay Digo, lahat na ginagawa, korupsyon, kay Saldico, pananakip, school bukol, boy tago, ang dami nilang drama, di ba? Matatalinong tao na kami lahat dito, huwag nyo na kaming gawin parang bata, di ba? Ginagawa nyo kaming parang bata eh. Di ba? Alam na namin mga kalokohan dyan. Ang sa amin lang, hinihintay namin na magsabi kayo ng katotohanan. O kaya isa sa inyo, si school bukol, ayoko na ulitin yan, nagkakasawa na kasi sa istorya na yan eh. Masarap to muna ICC, wag mo tayo wag mo natin stressin ang sarili natin diyan sa BICAM na yan, diyan sa
School bukol, Pepsi na yan. Dito tayo sa ICC kung saan lamang tayo. Lamang tayo ngayon sa kwentuhan. Saka lamang tayo kasi kung ma-demolish to, sabi ni Harry Roque, di happy all. Di ba? Oh. Okay, ito yung chorya. Paalam sa inyong lahat.